Inweltahan po ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang sa kanya na lumabas sa gumugulong na impeachment proceedings sa Kamara. Kabilang po sa iniharap sa huling pagdinig ng House Committee on Justice ang ilang video ng mga pagbabanta umano ng bise laban sa pamilya ni Pangulong Marcos Jr. Ito'y kaugnay po sa reklamong grave threats at inciting to sedition na inihain po ng NBI laban sa kanya at ang kumpirmasyon ng ahensya na meron pong kinontratang assassin si VP Sara. Pero giit ng kampo ng bise, puro lamang daw spliced o putol-putol na video ang ipinakita po sa hearing. Hindi rin daw po pinansin ang tamang konteksto ng mga ito at pinili lamang daw ang ipinosentang mga ebidensya. Panindigan po ang kampo ni VP Sara na labag sa konstitusyon ang ginagawa pong hearing ng Kamara. Kaya daw po hindi nga dumalo ang bise sa mga naging pagdinig. Samantala, nakahanda po ang Senado na masimulan agad ang impeachment trial oras na maiakyat ng Kamara ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Tito Soto, forthwith o agad-agad nilang sisimulan ang paglilitis kinabukasan sa oras po na matanggap nilang articles of impeachment laban sa bise. Kung masusunod daw ang target na botohan sa Kamara sa Mayo 11, posibleng isumite sa kanila ang reklamo sa Mayo 12. Kaya ang target nila ay mag-convene agad ang impeachment court on May 13. Nakahanda naman daw ang Senado sa paglilitis at may nakalaan na aabot sa 27.5 million pesos para sa impeachment trial. Gagastusin ito para sa venue, pagkain at seguridad ng mga dadalo sa paglilitis. Yan, forthwith agad-agad. Sa ilang pang kaugnay na balita, iginigit po naman ni Congressman Paulo Duterte na umano'y meron daw pong kongresistang gigipitin o mga kongresistang gigipitin ang budget kapag hindi bumoto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Anya, nagtatawag pang araw po ang mga staff ng kanyang pinangalanang Charis sa mga chief of staff ng mga congressman para umano'y bumoto sa impeachment ni VP Sara. Kung hindi na po iboboto ay tatanggalan umano ng kanila pong pondo sa budget ang mga distrito ng mga congressman na hindi boboto pabor sa impeachment. Sa kabila niyan, hindi raw po uurong at natatakot ang kampo ng mga Duterte. Pero ito naman ay tinabla ni former Senator Antonio Trillanes IV ang kanyang upak kay Pulong. Kung hindi talaga uurong, bakit daw po hindi dumadalo si Pulong sa impeachment hearing at ipagtanggol ang kanyang kapatid? Hindi raw po ba idinideny ng kongresista ang mga milyones o manong natanggap niya sa negosyanteng si Sammy Uy? Hinamon din po ni Trillanes si Pulong na ilabas ang kanyang SALN. Wala pang tugon si Duterte sa naging pahayag ni Trillanes. Pero itinatanggi na ng House Committee on Justice ng kanilang chairman sa aming panayam kahapon na merong ngang mga sinasabing pagtawag sa mga miyembro ng Kamara para po paboran ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa iba pang balita, humihiling po ang kampo ng dating Pangulong Duterte na iapela pa ang pagkumpirma sa mga kaso niya sa International Criminal Court. Base po sa mosyon ni Attorney Nicholas Kaufman, binatikos niya ang flexible approach at open-ended na pagbuo sa mga sakdal ng Pretrial Chamber 1. Nagkamali rin daw ito sa pagbuo ng charges at paglatag ng mga ebidensya. Sa kabila po niyan, kasado na ang unang status conference na nakatakda sa May 27 para po sa paglilitis sa dating Pangulong Duterte. Tutukuyin dito ang petsa ng trial o ng mismong paglilitis, mga ebidensya at mga testigong ihaharap at wikang gagamitin sa korte. Samantala, posible po naman daw na sumipa ulit ang presyo po ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yan po sa pagtansyaho naman ng mga eksperto na posibleng umabot raw ng hanggang 3 piso per liter ang itataas sa diesel, habang piso po naman o 2 piso kada litro po sa gasolina. Ayon po naman sa DOE, ito'y epekto pa rin ng patuloy na paghina po ng palitan ng piso kontra sa US dollar. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.
tunay at tapat.